Din po sa lahat. Thank you po. Naririnig naman po ako? Malinaw Opo, naman po. Thank you yes. po. So, good evening po and salamat po kay Lord sa buhay ng bawat isa. So, let us pray po. Lord God, Lord Jesus, Holy Spirit, we thank you, Lord God. We magnify your name, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Tunay nga po, Lord God, na buong puso po kami nagpapasalamat dahil muli, Lord God, naririto kami sa gawain ng pananalangin, Lord God. Binigyan niyo po kami ng kalakasan ng buhay, Lord God, and ng resources, Lord God, para po magawa to. Lord, today as we hear your words, Lord, I ask, Lord, for your forgiveness, Lord God. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa aming kasalanan, Lord. Patuloy niyo pong siyasatin ang puso namin, Lord God. At pagkaninis ng mga puso, Lord, tulungan niyo po kami maging tapat sa pagsunod, Lord God, ng inyong salita. And I pray, Lord, na pagkaingatan niyo po yung mga salitang lalabas sa aking bibig, Lord. Lord, I ask for your wisdom, Lord God, to be upon me, Lord God, and tunay nga, Lord, na lahat po ng narito, Lord God, buksan niyo yung puso at tenga para po matanggap namin ang iyong salita, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord, tanging ikaw lang po ang aming itinataas, Lord, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen. Pasensya na, bigla po lumakas yung ulan. So, I hope po na nasa maayos pong kalagayan ng bawat isa. So, sa gabing ito po, punta po tayo sa Matthew 11, verse 28 to 30. Our NKJV po. So, tonight po, sa bawat lahat, pinapaalalahanan po tayo ni Lord, no? So, sabi po sa kanyang salita, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. Hallelujah. So, alam ko po, sa bawat isa, so after po ng gawain natin ng pananalangin mamaya, we're going to have an opportunity po, no, again, to rest and to renew yung pangangatawan ng bawat isa sa mga kapatiran. Kung tatanungin po natin yung bawat isa, nakukumpleto po ba natin yung tulog natin? Tunay nga po ba nakakapagpahinga po tayo, no, sa bawat araw na nagdadaan? Hindi lang po yung pahinga na nakaka-renew ng ating katawan, bagkus yung puso po ba natin, is it also feel rested? Meaning po magaan? Magaan po ba yung puso natin or wala pong kabigatan, no? So, sabi nga po sa salita na narinig po natin, no? "Come to me and who labor and are heavy laden." So, sa panguna pa lang po, ang binahagi po sa atin ni Jesus is not merely po na sinasabi niya po na kapagka pagod ka na, ah, puwede kang pumunta sa'kin, hindi 'no? Parang sa una pa lang po, we are all invited. So, nandun po yung sinasabi po sa'tin ni Lord na, "Lumapit ka sa'kin anak." Alam ko kung ano man yung dalangin mo, kung ano man yung nararamdaman mo sa pang-araw-araw, 'no? Kasi sa'tin po ngayon hindi lang po tayo physically tired, maybe yung iba po sa'tin spiritually tired or yung soul po natin are restless. So, nandun po na apart po dun sa nararamdaman nating burdens given by our responsibility, given by our studies, given by our work, nandun din po pumapasok or sumasabay yung mga um,
isipin natin sa family, so yung mga expectation or any pressure na nararamdaman po natin, no? So, sabi nga po sa, pwede po punta po tayo sa Isaiah 40. So, sabi po dito, thank you po. So, sabi po, pwede po sa article din na po. Thank you. 40 verse 29 to 31. Sabi po dito, RTPV. So, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agilang. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang worldly view po kasi natin sa pahinga minsan is kunwari, kapag kami nagawa na ako, dun lang ako may karapatan mag-rest, no? Parang kapag na-meet ko na lahat ng to, nagawa ko na lahat ng to, parang dun lang magkakaroon ng meaning yung pahinga na sinasabi, no? Pero hindi po ganun yung pahinga na binabahagi or ipinapa-remind po ni Lord sa bawat isa, no? So, wala po tayong kailangang ibigay na kapalit or mag-exert ng so much effort bago po tayo lumapit kay Lord para maramdaman po natin tong kapahingahan sa piling po ni Lord, no? Parang kung i-imaginein po natin yung bawat isa, katulad ng mga bata na napapagod sa kalalaro, tapos yung parang uuwi na po, no? Tapos bigla na lang po silang matutulog sa jeep, 'di ba? Hindi naman po, 'di ba, ginagawa ng mga magulang na pipilitin po nilang gisingin yung anak nila para po sabihin na sige, lakad ka na, baba ka na, punta ka na, i-ready mo na yung sarili mo, ganun, humiga ka na sa kama, no? So nandun po na meron pong nagbubuhat sa mga anak natin, magmula po sa pagbaba ng jeep hanggang po sa malipat siya sa kanyang kama, no? Especially nung mga times na bata po tayo, no? So, ganun din po yung nais na i-picture out po sa atin ni Lord na hindi dapat or hindi lang dapat kapag kunwari nandun ka na sa limit mo, tsaka ka lang po lalapit kay Lord to ask for rest. So gusto po ni Lord sa atin na um, hindi man natin hindi man tayo nakakapagbigay ng proof na na-earn ko na tong rest na to kasi ito na yung mga nagawa ko, ito na yung mga na-accomplish ko eh. So baka pwede na akong magpahinga. Parang ganun po, no? Hindi po ganun yung nais ni Lord kasi sa umpisa pa lang, we are all invited to rest in His presence po, no? Kapag kunwari, yung dun kung kailan po natin pipigilan or bibitawan yung mga struggles natin, dun po tayo nagkakaroon or dun po nag-start kung paano po natin tunay na mararamdaman po na kung paano po tayo binubuhat ni Lord, no? Kasi as long as hindi po tayo parang tumitigil na hawakan yung struggle na yun or yung burden na yun, hindi po natin mararamdaman yung tunay na surrender para po maramdaman natin yung kapahingahan na binibigay po ni Lord, no? So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na from the very beginning, from the time na ginawa po ni Lord lahat ng bagay, naroroon na po yung kung paano niya po dinesign, kung saan niya po nilagay yung schedule ng pagpapahinga niya po, no? Hindi naman po nagpahinga si Lord kung kailan natapos niya na pong gawin yung lahat, 'di ba po? Nandun po na naglaan po talaga si Lord sa bawat isa, 'di ba po? Especially kung titingnan po natin yung time natin, we have 24 hours sa buong araw. Then nandun na naroroon po na sinasabi nga po nila, 'di ba, na ang ideal time for us to have a restful sleep is at around 8
hours. So which is like 1/3 po ng 24 hours. So ganun po itinalaga ni Lord na meron po talaga tayong oras para po sa kapahingahan, no? Kasi doon din po na patunayan na rin na nagre-renew or nagre-reconstruct yung mga cells natin, yung muscles, especially po no, kung may mga doon po nare-repair yung sa internal organs. So yun, yung apart po dun sa discussion na yan. Then sabi din po dun sa Matthew 11 verse 29, sabi niya po dun, 'di ba? Take my yoke upon you and learn from me. So, etong sa sinabi po natin, 'di ba, na paglapit natin kay Lord, hindi lang po tayo um lalapit kay Lord, then wala na po tayong gagawin, wala na po tayong responsibility, no? So dito po sinasabi po sa atin ni Jesus na we need to rest through partnership with Him. So, paano po ba tong partnership with Him? Para dito po natin makikita kung paano po natin pinangahawakan yung commitment or yung discipleship natin with yung covenants po natin kay Jesus, no? So, etong yoke na to, ito po yung parang, yung sa picture nga po na nakita ko kanina, inilalagay siya sa dalawang animal na wooden frame para po mabalance yung mga bubuhatin, especially mabigat, no? So, sabi po dito, sa paglapit po natin kay Lord, para po dun sa ninanais natin na kapahingahan, naroroon po na meron po tayong kasama na wala pong makakahigit. Siya po yung pinaka-ultimate rest. Doon po natin makikita, no, kung paano po talagang pinapakita ni Lord, hindi lang po sa kanyang salita, kundi sa mga nagawa niya na po sa buhay ng bawat isa, no? So, Jesus wanted us to really and fully trust dun sa dominion niya over sa ating relationship, over sa ating work, sa ating studies, sa lahat-lahat. Nandun na kapag hinayaan natin or pinanghawakan natin yung promise ni Lord na magtiwala tayo sa Kanya, doon natin po makikita yung buong kahulugan ng true peace and joy, no, as we take up our rest, no. So naririto po na hindi natin bibitawan yung mga responsibility, hindi po yun yung nice na ipakita or sabihin ni Lord, kung hindi po sa paghawak at sa lakad po natin, naririto po yung matibay na ebidensya na kasama po natin si Lord na buhatin yung weight na yun, no. So kung titignan po natin, meron na po ba kayong nakita na nagbuhat ng stretcher na isa niya lang po? Possible naman po yun, no? Pero parang hindi po siya steady, hindi po siya parang, hindi siya safe, hindi po siya parang, hindi siya usual na ano, no? Usually kapag meron po tayong nakikita sa mga video or anything na binubuhat through stretcher, lagi po siyang partnership, parang dalawa, no? Isa sa harapan, isa sa likod, no? So, ganun din po yung gusto na ipakita sa atin ni Lord na sa pagbuhat po natin ng ating mga dalahin, so whether sa family po natin or personal, naroroon po na kasama po natin si Lord, no? And also, I believe na si Lord gumagamit din po siya ng mga tao. So, sa church natin na makikita or magagamit niya po na vessel para po sa mga kapatiran na nabibigatan or nahihirapan, no? And sabi din po dito, sabi po ni Jesus, learn from me. Mismong sa bibig niya po lumabas yung mga salita na yun, no? So, hindi niya po sinasabi na yung kapahingahan na ibibigay ni Lord sa atin, one time niya lang ipaparanas, hindi po, no? So, every day, every night, every morning, we are invited po, no, to follow kung paano po ba nga namuhay si Lord during yung time niya dito. Hindi po natin masasabi na hindi napagod si Jesus. Siyempre po kasi 'di ba yung mga travel
struggle nila everyday. Nakikita natin kung paano po niya pinapagaling yung mga tao, no? So, naroroon po na nakaramdam din si Lord ng physical exhaustion, ay ng kapaguran. Pero ang gusto pong ipakita sa atin dito ni Lord na yung rest na hinihingi natin sa Kanya, hindi to nakabase sa ito yung 10 steps na gagawin mo, susundin mo to everyday para fully makuha mo yung complete restness. No, hindi. Ang ibinigay sa atin ni Lord is kung paano natin siya pwedeng gayahin through His characteristic, kung paano yung pag-uugali na or kung paano siya kumilos during ng time na nandito siya, no? Sabi niya dito, "For I am gentle, for I am lowly in heart." So, bakit nga ba importante yung gentleness and yung humbleness nung puso? Bakit siya parang may connection sa rest, no? So, usually po kasi kapag kunwari hindi tayo, nagkukulang tayo sa pahinga. So, hindi naman po I mean, bakit siya na-connect sa humility, no? So, usually po kasi ang kabaliktaran ng humility is yung pride. So, ano nga po ba yung worldly view natin sa pride, no? Usually, nasasabi natin na etong pride na 'to, ito yung nagiging way also, nagiging paraan kung paano tayo nagbibigay ng kapaguran sa bawat isa 'no. Kasi sasabihin ng pride na 'to, kailangan kong gawin 'to kasi meron akong kailangang patunayan. I need to prove myself o kaya kailangan kong pagtrabahuhan 'to kasi hindi ko kailangan ng tulong ng iba. I cannot ask for help. O kaya naman, um kailangan ko 'tong gawin kasi, ito yung mga gusto ko, ito yung mga kailangan ko, ito yung mga kailangan kong maatin. So, nandun yung pride na, kalaban na binigay po nung characteristic ni Lord dito 'no, yung lowly in heart. So, sabi po dito ni Jesus, kung kini-claim po natin yun, ang sagot po sa atin ni Lord, hindi, you don't need to carry that alone, my child. Hindi mo kailangang mag-pretend na kaya mo, hindi mo rin kailangan na i-push na ikaw lang sa sarili mo, no? So, hindi po. Once na fully in-admit po natin sa bawat isa na hindi natin kaya, kahit na sabihin natin na nagagawa natin, hindi po dun papasok yung hinihingi natin na rest kay Lord, no? Kasi we need to fully acknowledge na Lord God, I need you. I need help. So, yun po. Kailangan natin siyang sabihin, kailangan natin siyang ipaalam kay Lord, no? So, tunay nga po na yung yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, kahit sabihin man po natin sa iba na routinary, so gigising ka, magre-ready ka, magpe-prepare ka, gagawa ka ng breakfast mo, gano'n. So before you go to work, then nandun papasok yung mga external forces like yung mahirap na commute or transportation. So sa mga ganun pong mga maliliit na bagay, alam ko po na at the end of the day, nag-a-accumulate po talaga siya, no? Pero narito po yung promise ni Lord sa atin, no, na tanging sa kanya lang po natin makikita at matatagpuan yung pahinga na yun, no? So, sabi po dito, Jesus doesn't remove yung weariness, pero tinuturuan niya po tayo ng new ways para po maka-walk tayo dun sa mga dalahin natin, sa mga isipin natin, no? Para hindi na po natin siya babalikan ulit. Kasi makikita po natin kung paano kikilos po si Lord, no? Sa kasagutan po dun sa mga dalahin natin or ginagamit natin, no? So, yung mga nabanggit ko po noon sa una na we need to acknowledge, we need to surrender kung gusto po natin makita yung pagkilos po ni Lord, no? Dahil kung sabi nga po nila itulog mo lang yan, parang magiging okay ka na, no? Pero as we brothers and sisters
sisters in Christ. Kasabay po nung pagtulog natin everyday, nandun din po yung pag-surrender natin and yung pag-seek natin, no, sa ibinibigay po na libre ni Lord na kapahingahan. Yung kapahingahan na hindi lang po marirenew yung bawat isa physically, bagkus yung kapahingahan na yung puso po ng bawat isa is at peace and full of joyfulness po, no? So, yun. Maiksi lang po yung i-share ko ngayong gabi and I hope po na um, na-receive po ng bawat isa yung salita or yung pagmamahal po na nais na ibahagi po sa atin ni Lord. So, ayun po, amen. Bago po ako mag-proceed, mag-pray lang po ako para sa word. So, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Abba Father, Lord God. Tunay nga po, Lord God, na sa bawat gabi, Lord God, you renew us, Lord God. Kung meron man po kami, Lord, na hindi pa po naidudulog sa inyo, Lord God. Lord, I pray na you reach out po sa bawat isa, Lord God. Truly, Lord God, sa inyo lang po kami makakatanggap ng tunay na kapahingahan, Lord God. Yung kapahingahan na hindi po namin makukuha sa mundong ito, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na mas mag-surrender po kami to really lay down everything, Lord, under your feet, Lord. Lord, we do not have control over it, Lord God. Pagkus, Lord God, dahil kayo lang po ang may hawak at kasagutan. Maraming salamat, Lord God, dahil sa bawat gabi, Lord God, naroroon, Lord, yung pagproprotekta mo po sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagmamahal, Lord God. In Jesus' name, amen.